ngayon naman po, pag-usapan natin ang patungkol sa ating mga tao. Ayon sa Biblia, ang tao ang nasa pinakamataas na antas at higit na espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos. Makikita natin sa Genesis chapter 1, sinabi na likhain ang tao ayon sa imahe at wangis ng Diyos. Gayunman, paano nga ba naiiba ang tao sa lahat ng nilikha ng Diyos? Ano ang pinakaiba ng tao sa hayop? Ayan po. What is the difference between man and beast? Ano ang tao ay nilikha ng Diyos na may laman o flesh? Ngunit bukod laman ay nilikha ng Diyos ang tao na mayroon espiritu. Kaya nga ang tao ay nabubuhay na mayroong espiritu at nabubuhay na may taglay na laman at espiritu. Ang espiritu rin na ito ang dahilan kung bakit ang tao ay sinasabing may religious mind. Ito ay kung saan ang ating puso at kaisipan ay nagkakaroon ng pagnanais upang hanapin at kilalanin ang Diyos. Ayan po. Kaya ang tao ay may kakayanan na magsaliksik at umunawa ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Pagdating naman sa hayop, meron itong laman, ngunit walang espiritu. Tama po? The same. Mayroon po siyang laman, pero walang spirit. Ano po? Or flesh. Meron po siya. Ngunit ito ay nilikha ng walang espiritu na gaya na sa tao. Karaniwan ang hayop ay nagbabase lamang sa likas na ugali nito. O tinatawag natin na instinct. Tama po. Masasabi rin natin na wala itong reasoning at talino. Kaya naman ang hayop ay wala kakayanan umunawa ng mga bagay na patungkol sa langit at sa Diyos. Bilang halimbawa, maging tayo ay may mga tao na walang makikita ng mga hayop na nagsasagawa ng kanilang buhay, pananampalataya, o magiging pagdarasal, o kahit na maghahanap sa Diyos. Kahit sa basahin ang hayop, ang salita ng Diyos, hindi nila ito may mabibigyang halaga. Dahil unang-una ay hindi nila ito nauunawaan. Kaya naman tayo ay mga tao na nilikha ng Diyos, ang mga dapat magbigay halaga sa salita ng Panginoon dahil tayo ang nakakaunawa. Tama po. Sa salita ng ibinibigay ng Diyos at ayon sa mga salita ng kautusan na nakapaloob sa banal na kasulatan ng Diyos. Mas mainam na ito ay ating alamin, paniwalaan at isagawa upang makasunod sa kalooban ng ating tagapaglikha. Tama po? At dahil ang ating mga kaunawaan na ang tao ay nilikha na mayroon laman at espiritu, saan kaya nagmula ang laman at espiritu na mayroon ang tao? Sino kaya ang lumikha nito? So atin pong alamin, who makes the flesh and spirit? Kung pagdating sa ating laman, tayo ay pamilyar na ito, nilikha sa pamamagitan ng ating magulang. Tama? Kaya naman tayo ay nabubuhay na may pisikal na magulang na mula sa binhi na galing sa ating pisikal na ama. Tayo man ay nabubuhay sa sinapupunan ng ating mga ina. Ngunit ano naman kaya ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Tingnan natin ang ilang talata na nakapaloob sa aklat ng Job. Ito po ang sinasabi in Job chapter 1 verse 22. Tulad ng natural na alam ng tao dito, at sinabi ni Job na siyang isang tao ay galing sa
sinapupunan ng kanyang ina. So, yun po yung nagsabi niya. Siya ay galing sa sinapupunan ng kanyang ina. So, makatuwid, tayo po ay nagmula sa ating mga magulang at sa ating sa ating mga magulang. At paano tayo naman nalikha ayon sa layunin ng Diyos. So, ito po ay ating pag-aaralan sa susunod po na ating video. Good morning po.